Sa bawat pagkatalo, may natatago palang simula ng isang tagumpay. Ito ang kwento ng isang taong nawalan, nasaktan, pero hindi kailanman sumuko. Isang tunay na kwento ng pag-asa, pagpupunyagi at tagumpay na magpapaalala sa atin na hindi pa huli ang lahat para bumangon. Mula sa pagkatalo, bumangon at nagwagi, tunay na kwento ng pag-asa. Si Adrian, isang simpleng binata mula sa isang liblib na bayan sa Visayas. Panganay sa 5 magkakapatid, lumaki siya sa kahirapan. Maaga siyang namulat sa responsibilidad, naglalako ng gulay, tumutulong sa bukid, at halos hindi nakakatikim ng pahinga. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang pangarap siyang mahigpit na kinapitan, ang makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Gamit ang sipag at determinasyon, pinasok niya ang kolehiyo sa Maynila. Ngunit ang hirap ng buhay ay lalong tumindi. Wala siyang sariling matutulugan, madalas palipat-lipat ng tinutuluyan, at kadalasang lugaw lang ang laman ng kanyang tiyan. Ngunit hindi siya bumitaw. Kahit pagod at puyat, patuloy siyang lumalaban. Ngunit isang gabi, habang pauwi mula sa part-time niyang trabaho, na-aksidente si Adrian. Na-hit and run. Nagising siya sa ospital, may bali sa paa, at ilang buwang hindi makakalakad. Kasabay nito ang pinakamalupit na balita, hindi na niya kayang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Wala nang pambayad sa matrikula. Nawalan na rin siya ng trabaho. Sa isang iglap, parang gumuho ang kanyang mundo. Nagkulong siya sa isang sulok. Umiiyak, galit, may tanong sa Diyos, bakit ako pa? Pakiramdam niya ay tinalikuran siya ng mundo. Mula sa isang punong-puno ng pangarap, siya ngayon ay tila isang pagkatalo. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may isang tinig siyang narinig, ang tinig ng kanyang ina sa telepono. Umiiyak, ngunit puno ng pag-asa. Anak, kahit anong mangyari, mahal ka namin. Kaya mo yan. Sa puntong iyon, may liwanag na muling sumilip sa puso ni Adrian. Unti-unti siyang bumangon, literal at simboliko. Habang nagpapagaling, nagsimula siyang magbasa ng mga libro tungkol sa personal development, online freelancing at pagnenegosyo. Nadiskubre niya ang mga oportunidad sa online world, graphic design, virtual assistants at content writing. Gamit lamang ang lumang laptop na hiniram sa kaibigan at libreng wifi sa barangay hall, nag-aral siya sa mga libreng kurso online. Hindi naging madali, maraming pagtanggi, maraming rejection. Ngunit bawat hindi ay nagsilbing gasolina upang mas magsikap. Hanggang sa isang araw may kliyenteng naniwala sa kanya. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Mula sa maliit na proyekto, naging regular client. Dumami ang nagtiwala sa kanya. Unti-unti niyang nabayaran ang utang, nakatulong sa pamilya at muling nakapag-enroll sa online college. Ngayon isa na siyang matagumpay na freelancer, mentor sa mga aspiring virtual assistants at tagapagsalita sa mga seminar tungkol sa pagbangon mula sa kabiguan. Minsang itinakwil ng pagkakataon, ngayon ginagantimpalaan ng tagumpay. Hindi man naging doktor o abogado, isa siyang inspirasyon sa marami. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi sa kanyang katatagan. Si Adrian, ang dating binatang walang-wala, ngayon may puso't dangal na di matitinag ng kahit anong unos. Marami sa atin ang dumaraan sa madidilim na bahagi ng buhay. Kabiguan sa pag-ibig, sa pamilya, sa pangarap. Pero gaya ni Adrian, may liwanag sa dulo ng bawat sakit. Hindi mo kailangang maging perpekto.
Kailangan mo lang maniwala, kumilos, at higit sa lahat huwag sumuko. Ang pagkatalo ay hindi katapusan. Isa lang itong pahina sa mas mahaba pang kwento ng iyong tagumpay. Ang mahalaga, bumangon ka, sapagkat sa bawat pagbangon, may panibagong pagkakataon. Kung ikaw ay may pinagdaraanan ngayon, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. At tulad ni Adrian, may pag-asa pa. Sa bawat luhang bumagsak, may dahilan para ngumiti. Dahil sa dulo ng lahat, ikaw ay magwawagi rin. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mong nangangailangan ng pag-asa. Hanggang sa susunod, dito lang sa Siklab ng Pangarap, kung saan ang bawat kwento ay may lakas, aral at inspirasyon. Maraming salamat hanggang sa muli.